everyone! Welcome back to another video. So, ayan nga. For today's video, medyo iba yung pag-uusapan natin. Parang medyo personal siya. But I feel like maraming mga kababayan natin na Pilipino yung makaka-relate dito. But before natin start siya, para po dun sa mga bago dito sa channel natin, ako po ulit si Arlene. So, originally nakatira po ako sa Canada, sa Montreal. Pero temporarily, nagstay po ako dito sa Barcelona for a few weeks, almost 3 months. So, in a few days, babalik na ako actually. So, very mixed emotions kasi gustong ko talaga dito sa Barcelona. Parang feeling ko dapat dito ako nakatira. Pero hopefully but yun nga, for the past few days, extremely mixed yung emotions ko. Parang nasasad ako na babalik na ako, pero at the same time parang gusto ko nang umuwi. Mainly because nami-miss ko yung buhay ko doon sa Canada, yung routine ko ba, kasi nabasag siya nung nagpunta ako dito eh. At saka nami-miss ko talaga yung family ko. Well, yung mga pamangkin ko. Yun talaga yung gusto kong yung pinaka reason kung bakit gusto kong bumalik sa Montreal, kasi syempre lumalaki na sila, 'di ba? Yung isang pamangkin ko, parang magfa 5 months na siya. Parang 3 months lang ata siya nung nandun ako. Tapos sabi nung kapatid ko nung last time kami nag-usap, magfa 5 months na daw. Sabi ko, ha? But yeah, yun yung reason. And I feel like marami sa atin, kasi ang daming mga Pilipino, 'di ba, na nagpupunta sa ibang bansa. So, alam ko na maraming makaka-relate dito sa topic na to, yung pagiging homesick. Kasi ako, nung first din naman kaming lumipat sa Canada, naramdaman ko siya, pero hindi ganon kagrabe because kasama ko yung family ko. So, parang medyo hindi ko talaga siya actually masyadong naramdaman. Parang na-miss ko lang yung Pilipinas, kasi syempre bata pa ako noon eh. Na-miss ko yung mga kaibigan ko, yung mga ginagawa ko doon that time, 'di ba? Pero medyo naging mabilis yung transition ko. However, ngayon na medyo tumanda-tanda na ako, na-homesick talaga ako pag umaalis ako ng matagal, which is for the past few years, every year, ginagawa ko siya lagi. Like, nawawala ako ng 3 months, 6 months, mga ganyan. At lagi ko tong nararamdaman, yung pagiging homesick. Sabi ko, baliktad, no? Kasi sometimes din, pag umuwi ako sa Pilipinas, tapos usually kasi nagstay ako na matagal doon, homesick ako. Like, gusto ko na bumalik ng Canada kasi nga namimiss ko yung mga pamangkin ko, ganyan. At saka yung routine ko nga, mga ganon. But anyways, for today's video, gusto ko mag-share ng a few tips kung nakakaramdam kayo ng homesickness. Ano yung parang kailangan natin gawin in order for us to overcome yung homesickness. Kasi normal lang, 'di ba? Unang-una, kailangan nating i-recognize that normal lang naman na makaramdam ka ng homesickness. Kasi wala ka doon sa lugar na familiar ka, wala ka kasamang mga kakilala mo, and hindi mo kasama yung family mo. So, it's really normal na makaramdam ka ng lungkot. Pero, at the same time, babalik tayo dun sa purpose natin, or kung yung reason natin bakit tayo, say, umalis ng Pilipinas, or umalis ng kung saan mang bansa ka talaga nakatira, 'di ba? So, in order for you to move forward dun sa feeling na yun, unang-una, kailangan mong gumawa ng bagong routine doon sa bagong mong tahanan. Parang ganon. So, kung dati, parang every morning nagja-jogging ka, pwede mo siyang umpisahan ulit sa kung saan bansa ka man. Kasi, pag once na meron ka ng routine dun sa bago mong place, parang parang nabibusy yung utak mo, yung isip mo, kasi nakafocus ka na doon sa routine mo. So, kung ano man yung parang nag-work sa inyo or mag-work sa inyo, then start with that, then eventually mag-branch out ka. So, doon na papasok yung tip number 2 natin, which is to find or try yung mga new hobbies.
'Diba? So, i-challenge mo din yung sarili mo na mag-find ng mga bagay na pwedeng makatulong sa'yo to adjust dun sa bagong bansa na nasaan ka. For example, yung mga bagong sports or mga activities, right? Like may mga dance lessons, ganyan. At saka mga, I don't know, hiking, mga ganun-ganun, or mag-gym, mga ganyan. So, the moment kasi na meron kang mga bagong natututunan or natatry na mga ganitong klaseng activities, hindi lang nakiklear yung utak mo or hindi rin nagiging busy yung utak mo at saka yung araw mo, but it's also an opportunity for you to learn or to meet mga bagong tao, 'di ba? Kasi ang isa sa mga reasons naman talaga kung bakit tayo homesick is because wala tayong mga friends, wala tayong mga kakilala, yung lagi kang nag-iisa, ganun. So nakakadagdag siya dun sa homesickness na nararamdaman natin. Pero pag nakakilala na tayo ng mga iba't ibang tao, parang nafe-feel nila kung ano yung namimiss mo or parang kulang sa'yo at that moment. So I really encourage you guys to try that. Maraming groups actually sa Facebook, so really utilize din yung social media to be able to try new things. Like for example, sa Canada, may mga Facebook group about mga Filipino moms. Meron din yung mga different activities like hiking community, mga running clubs, mga ganon. So pwede niyo siyang itry. And mas maganda nga na mag-try kayo ng mga hobbies or sports na hindi nyo pa natatry. Kasi malay ninyo, makadiscover kayo ng bago ninyong passion, which is makakatulong din siya over time para ma-occupy yung oras ninyo. Instead na nag-iisip lang kayo na, oh, gusto ko nang umuwi or malungkot ako dito or something like that, diba? Pangatlo is to, of course, connect with your family or friends sa Pilipinas. Kung namimiss ninyo sila, ang maganda ngayon is that yung technology natin super maganda na siya. So accessible yung communication na tawagan natin yung mga family or friends natin sa Pilipinas or kung saan man sila naka-base. Ang kailangan lang natin ditong tandaan is that wag nating masyadong or wag masyado tayong nakadepend to call lagi or mag-message lagi kasi lalo kang hindi makakalagpas doon sa parang my God, namimiss ko na yung family ko, ganyan-ganyan. I'm not saying na hindi mo siya gagawin. So definitely, kailangan mo pa rin mag-connect doon sa family mo. Pero pag masyado kang dependent na laging every day or every hour nagtatawag ka or nagme-message ka, hindi ka kasi makakalagpas doon sa homesickness. But really just, try to do it na hindi masyadong excessive. Next one is that kailangan mong magkaroon ng outlet para ilabas kung ano yung nararamdaman mo. So say for example, nalulungkot ka kasi nga malayo ka sa family mo or namimiss mo na yung family mo, yung friends mo, yung mga anak mo, yung husband mo, yung boyfriend mo, mga ganyan. Kailangan mong i-express. Okay? So either sa family mo, pag kinakausap mo sila, then, lalo na sa atin, di ba, na parang hindi naman talaga common yung nagsasabihan tayo ng parang I miss you, I love you, mga ganon. But it's not gonna hurt to say it pag yun talaga yung nararamdaman mo. Kung hindi man yun, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, like kunyari, oh, nahihirapan ako sa work today, mga ganyan, or parang na-stress ako sa work, mga ganyan. So you have to have an outlet. Now, I understand na sometimes lalo na yung mga Pilipino sa abroad kasi naririnig ko din to majority of the time na ayoko na kasing pag-alalahin pa yung parents ko sa Pilipinas or yung family ko sa Pilipinas kaya hindi ako nagsasabi, tinatago ko lang, mga ganyan. So that's completely valid. Kung hindi ka man
comfortable na i-share kung ano man yung pinagdadaanan mo or nararamdaman mo doon sa family mo sa Pilipinas, then maybe meron kang friends na pwede mong mapagsabihan or yung mga friends na pinagkakatiwalaan mo talaga doon sa kung saan bansa ka man nandun. Kasi sometimes yun yung pinaka-effective kasi nagkakaintindihan kayo ba na parang, oh, ganito yung nararamdaman ko ngayon or nararanasan ko ngayon. Alam mo yun, kasi kailangan mo siyang ilabas talaga. Huwag mo siyang i-bottle up kasi one day bigla ka na lang sasabog and hindi siya healthy. And sometimes meron yung mga kagaya ko na hindi comfortable mag-share sa mga tao ng mga kung ano man yung nangyayari sa buhay or kung ano yung mga nararamdaman mo. Ang masasuggest ko dyan is that magkaroon kayo ng journal or diary or kahit sa phone lang, sa notes. Tapos ilagay mo lang dun kung ano yung mga nararamdaman mo para lang mailabas mo siya. Kasi nga, hindi maganda na binabottle up mo lang siya. And pag once na na-release mo na din kasi yan, nakakatulong siya, di ba? Nakakagaan siya ng pakiramdam. Tapos after that, medyo okay ka na ulit and then kaya na ulit, di ba? So, yun siya. And another thing is to always go back doon sa parang purpose or dun sa dream mo or yung pangarap mo. Bakit ba ako pumunta dito sa bansang to, 'di ba? Kung kunyari pumunta ka dun sa ibang bansa para makapag-ipon, syempre, hindi naman talaga madali yung pagpunta sa ibang bansa. So, always go back doon sa why mo or doon sa reason mo kasi yun yung mag-fuel sa'yo to keep going and to continue kung ano man yung nasimulan mo and to parang find ways or to push yourself to find ways kung paano mo ma-overcome yung nararamdaman mong homesickness. Kasi at the end of the day, hindi naman madali talaga lahat sa buhay natin. Meron at merong mga challenges na kailangan natin i-experience and kailangan lang natin nalakasan yung loob natin in order for us to move forward doon sa pangarap natin. So, yun lang ang mga tips ko for today's video. So, sana makatulong yun if ever man na nakakaramdam kayo ng homesickness kasi hindi talaga siya madali. Kaya nga super hats off talaga ako dun sa mga Pilipino abroad na mag-isa lang nila tapos nakakaya nilang magpunta sa sa ibang bansa kasi hindi siya madali. Magsisimula ka ulit. Most especially pag completely wala ka talagang kakilala doon sa bansa na pupuntahan mo. Marami nga akong mga nakilalang ganyan din sa Canada and sa isip ko lagi or sometimes voice out ko na parang, oh my God, super believe ako sa'yo, nakayanan mo siya. Because I don't think na kaya ko yun na gawin. Right? Like, ngayon siguro, like, kasi di ba pag nagmamature ka na, parang may isip mo na, okay, kakayanin, ganyan. Pero feeling ko, pag yung noon pa, feeling ko talaga hindi ko siya kakayanin. Kasi hindi madali na malayo ka sa family mo at saka kung ano yung familiar sa'yo, yung comfort zone mo ba. But always think that walang nagtatrive dun sa mga tao na nag-i-stay doon sa comfort zone nila. In order for you to achieve yung mga goals mo, yung mga pangarap mo sa buhay, meron mga moments that will be uncomfortable. Hindi siya magiging madali. And sa ating mga Pilipino abroad, ang isa doon na kailangan nating i-overcome is yung homesickness nga. So, just always remind yourself that, this too shall pass and then madadaanan mo rin yan. And I think isa sa mga na-neglect natin sometimes is yung kailangan nating i-recognize that it's normal
na makaramdam ka ng homesickness. Hindi siya sign nung weakness. Hindi ibig sabihin na, oh, nahu-homesick ako, na parang mahina ka na or something like that. No, it's really normal. And it's a phase na halos lahat ng mga Pilipino na nagpunta sa ibang bansa, naramdaman nila. Yung iba, mas madali lang talagang nakakapag-move forward. Yung iba, medyo tumatagal. Pero lahat tayo, trust me, naranasan natin yan. It's just that, kailangan mo lang i-push yung sarili mo na i-overcome yung pakiramdam na ganyan para ma-achieve mo yung goal mo para sa sarili mo at saka para sa pamilya mo. Diba? So anyways, thank you so much for listening sa aking mga rant sa araw na ito. If you enjoyed yung topic na to or yung video na to, please let me know doon sa comment section. And kung meron pa kayong mga topics na gusto nyo i-discuss natin or pag-usapan natin, then let me know sa comment section as well. And kung meron man akong mga na-miss na mga ginagawa ninyo, pag once na nahu-homesick kayo, share it doon sa comment section din natin para malaman din nung iba. At syempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe, please don't forget to subscribe and I'll see you din sa next na video natin. Bye!